Magandang araw sa inyong lahat at welcome back po sa aming munting channel. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago pa lang po kayo sa aming channel, ay pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para palagi po kayong updated sa padating pa-upload. Ano? Sabihin mo, effective ba ang Party of Destiny ni Mr. Cupido? May nakilala ka ba ron? Magkwento ka na. Napailing si Catherine. Kausap niya sa telepono si Lucring. Nabubugnot siya ng umagang iyon dahil hindi nakikipagkomunikasyon sa kanya si Rafael. Kahapon pagkatapos nilang kumain, dumating ang kanang kamay ni Rafael na si Alan. Pagkatapos noon ay inutusan na ni Rafael si Alan na ihatid siya sa apartment niya. Wala siyang nagawa, kundi ang sumang-ayon. Ang mga binibitawang salita ni Rafael ay parang batas na kailangang sundin hanggang sa lumipas na ang mga oras at magdamag na wala siyang naririnig mula kay Rafael. Ang akala pa naman niya ay yayayain uli siya mag-jogging ng lalaki. Paano ako magkukwento? Ngayong hindi mo ko binibigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Sita niya sa kaibigan. Humagikik si Lucring. Mukhang hindi nahimigan ang pagkabad trip niya. Sorry, ano na nga? Maririnig ko na ba ang pasasalamat mo dahil pinilit kitang umaten sa pagtitipong yon? May dapat nga ba akong ipagpasalamat sa kaibigan ko? I met this man na parang nagbibigay ng ibang kulay sa buhay ko. Pinakilala akong lalaki, Luk. Makabasag eardrums na tili ang pinakawala ni Lucring. Sinasabi ko na nga ba? Sabihin mo sa akin itsura niya, or better yet, ipakilala mo naman siya sa akin, Catherine. Manipis na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Catherine. Batid din niya na sumusungaw ang fondness sa kanya mga mata. Siya na ang pinakagwapong lalaking nakilala ko, Lucring, and I think I like him. Really like him. The truth is, I think I am obsessed with him. Pakiramdam ko masisiraan ako ng ulo kapag hindi ko siya nakausap agad o makita. Parang hinihigop niya ang buong pagkatao ko. He had this undeniable power over me. Alam mo yung pakiramdam na tipong handa akong sundin lahat ng naisin niya? Bahagya siyang natawa. Pakiramdam ko tuloy ay naingkanto ako sa lalaking yun. God, Catherine! Kinikilabutan ako sa sinasabi mo. Kulang na lang maghugis puso ang mga mata. Bakit? Isinuko mo na sa kanyang bataan, ano? Lucring asked in a knowing tone. Nag-init ang pisngi ni Catherine. Aminado siyang hindi lang iyon dulot ng pagkabuko ni Lucring na may nangyari sa kanila ni Rafael, kundi dahil bumalik sa kanya mainit na sandaling yun. Hindi na siya nagulat na para siyang kahoy na nadadarang. Nag-iinit. Oh my God, huwag ka na mag-abala pang sumagot, Catherine. Mukhang nakuha ko na ang sagot ko sa pananahimik mo. My gosh, wala ka sa harap ko pero I can imagine the fire in your eyes, darling. Hindi na ako makapaghihintay na makilala ang lalaking ito. He must be someone so special. Teka, alam mo, inaakala ko talaga na, inisip ko kung may lihim kang pagmamahal kay Anthony. Nanlaki ang mga mata ni Catherine. What? Hindi nga. Hindi ka talaga naniwala na kaibigan ko lang si Anthony? Oo nga't minsan kaming na-engage pero alam mo namang napilitan lang kami pareho. No, wala akong damdamin para kay Anthony. Oh my God, at pinigilan ko pa naman ang sarili ko na akitin si Anthony dahil sa'yo. Oo, at itinatanggi mo ang akusasyon ko pero, ewan ko ba? Sira, masisisi mo ba ako? Dumaan kaya ang maraming taon na hindi ka nag-entertain ng suitors. Feeling ko si Anthony lang ang nakikita mo Walang palya ang pagpunta mo sa opisina ni Anthony. Nagdadala ka ng pagkain at, walang kahulugan yun. I was just looking after Anthony. Kaibigan ko lang talaga si Anthony. Oh well, now I know. So ang lalaking ito na tinutukoy mo, anong pangalan niya? Tell me more about him. He is... Nag-warning ang cellphone niya. Palatandaan na may isa pang incoming call. Lucring, hold on a second please.
Tiningnan niya kung sinong tumatawag. Rafael? Tumahip ang dibdib niya sa nabasang pangalan. Lukring tatawagan ulit kita mamaya, bye. Mabilis niyang pinutol ang tawag. She accepted Rafael's call. Rafael? I miss you. Sabi nito sa baritonong tinig. Anong gusto mong sabihin ko, Rafael? Na namimiss din kita? Balik niya. Bakit ba ito may kontrol kung kailan sila magkakausap at kung kailan sila posible magkita? Nakakadamas yan ng frustration dahil doon. Sino ba naman kasi may sabi sa'yo na hindi mo siya pwedeng tawagan o puntahan sa tinitirhan niya? Yeah, right? Bakit masama ang mood mo? Dahil gusto kitang makita. Gusto kitang makasama. By Daniel, sa halip na sabihin niya yun, ay pinutol niya ang tawag. Nakapagmura siya ng hindi na uli tumawag ang binata. Naihilamos niya ang mga kamay sa mukha. Nagdabog siya at pinutol ang tawag dahil gusto niyang suyuin siya ni Rafael. Gusto niya maramdaman na importante siya sa lalaki. Pero hindi iyon nangyari. Kaya naman lalo siyang naiinis. Rafael, bakit binibigyan mo ako ng ganitong pakaramdam? Muling tumunog ang telepono. Si Rafael ang caller. Gusto sana magpakipot ni Catherine at huwag pansinin ang tawag pero hindi niya napaglabanan ang kagustuhang marinig ulit ang boses ng lalaki kaya sinagot din niya ang tawag ni Rafael. Rafael? Sa halip na boses ay isang kanta ang narinig niya sa kabilang linya. I held you only once but I keep wondering why. It seems I've held you forever. I've kissed you only once but I keep wondering why. It seems I've kissed your lips so many times. Napalunok si Catherine. Ipinapaalala ng kantang unang pagtatagpo nila ni Rafael. Dadalo ako sa isang charity ball mamayang gabi, Catherine. Pwede mo ba akong samahan? Anang lalaki nang mawala ang kanta. Rafael, gusto kita makasama, Catherine. Napapikit siya. Hindi niya kayang tumanggi. Hindi niya gustong tumanggi dahil malakas ang pagnanais niya makasama ang lalaki. Okay. Nang matapos ang tawag ni Rafael, ay tawag naman ni Anthony ang natanggap niya. Ayon sa lalaki, pupunta muna ito bukas ng Peace Island para sa isang business deal. Baka rin umano magtagal ito roon ng ilang araw para na rin makapag-unwind. That was good news for her. At least, iniisip ni Anthony na aliwin ang sarili. Mukhang hindi ka nag-e-enjoy. Puna ni Catherine kay Rafael. Nagsasayaw sila sa isang mabagal na tugtog. Ang mga kamay niya ay nakapalibot sa batok nito habang ang mga braso ni Rafael ay nakapulupot sa baywang niya. Masyadong malapit ang mga katawan nila sa isa't isa. Halos wala na nga nakakadaang hangin sa pagitan nila. Bakit dumalo ka pa? Nagpakawala ito ng ungol. Hindi ko napahindian si Senator Donato at no, hinuli ni Rafael ang paningin niya. Muli ay gusto na namang kilabutan ni Catherine sa intensidad ng mga mata ng lalaki. Tila nanunuot na naman iyon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Si Rafael lamang talaga may ganoong epekto sa kanya. Nakaguhit sa mga labi ng lalaki ang isang tipid ng ngiti. Ang totoo, gusto lang talaga kitang makasama. Parang gustong sumayaw ng puso ni Catherine. Idinikit niya ang ulo sa balikat ni Rafael bago pa nito makita ang pagsilay ng maluwang ng ngiti sa kanyang mga labi. Paano ay halos hindi siya binibitawan nito kahit sa bahagi man sila pumunta sa pagtitipon. Kung hindi hawak ang kamay niya ay nakapulupot naman ng isang braso sa baywang niya sa possessive na paraan. Ang higit na nagpapasiya sa kanya ay ang katotohanan na marami ang nagtatangkang kumuha ng atensyon ni Rafael sa pagtitipong iyon. Pero tila baliwala lamang yun sa binata. Tila ba malinaw na pinaparating nito sa lahat na sa kanya lang ang buong atensyon nito. Aside from Rafael's almost perfect physical features, it was the sense of reserve and mystery that made a lot of women, like her, melt inside and want him. Iyon nga lang, tulad ng sinabi ni Catherine, mukhang hindi naman nagsasaya si Rafael sa pagtitipon. Nakatiim ang mga labi nito at bahagyang nakakunot ang noo.
It was as if he prepared to be anywhere else but in that place. Based sa reaksyon ng mga organizer ng charity ball, mukhang importanteng tao para sa mga ito si Rafael. Hindi mahirap hulaan na isa si Rafael sa malalaking benefactor ng naturang charitable institution. Tumigil si Rafael sa pag-inda kaya tumigil din si Catherine. Tumingala siya sa lalaki. Gusto kong malaman mo na hindi ka nawawala sa isip ko nito mga nakaraang araw. Nakadama siya ng tagumpay sa sinabing iyon ng binata. Natutuwa akong marinig iyan, Rafael. Tumiim ang pagkakatingin nito sa kanya na para bang gustong pasukin ng isip niya at alamin ang pinakatatago-tago niyang isipin. Ikaw, iniisip mo ba ako? Hinahanap-hanap mo ba ako? God, you have no idea. Ang nangyari sa pagitan natin, hindi niyo naapula ang pisikal na atraksyon na nadarama ko para sa'yo. I became hungrier, Rafael. Mas tumitindi ang pagnanais ko na makasama ka sa bawat sandali. And it's not just because of physical wanting. I want you beyond that reason. Kapag kasama kita, parang wala na akong mahihiling pa sa buhay. Parang napakaswerte ko. Parang buo ako. Sagot ng isip ko. Pero bilang sagot ay binigyan niya ng isang ngiti ang binata. Dumaan ang kislap ng kasiyahan sa madidilim na mga mata nito. Say it, baby. Sabihin mong tulad ko ay hinahanap-hanap mo rin ako. Sabihin mong hindi ka rin nakakatulog kagabi. Sabihin mong humihiling ka na sana magkasama tayong muli. At muli, he demanded in his baritone voice. Naglalaro ang sulok ng mga labi nito sa isang ngiti. Natutuwa si Bakita na hindi na seryoso ang aura ng lalaki. Rafael, why are you putting words into my mouth? Tudyo ni Catherine. Kung ganoon ang epekto niya sa binata, ibig sabihin, kahit paano ay may kakaibang kapangyarihan din siya rito. And that power could go a long, long way. Dahil mababaliw ko kapag hindi pala ganoon ang nararamdaman mo para sa akin. Oh man, she loved hearing that. Parang nasa mga palad niya ang langit ng mga sandaling yun. Okay, that's it. Let's go. Yaya ni Rafael kapag kuwan. Saan? Sa lugar na mas pribado. Dapat kang turuan ng leksyon, Catherine, dahil sa palagay ko ay pinagkakatuwaan mo na ako. Anito, natikom ang mga labi. Nauna na itong naglakad. Mahigpit ang pagkakahawak ng binata sa kamay niya, kaya wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Hindi kita pinagkakatuwaan. Hindi, sabi niya. Biglang naalarma sa pagdilim ng mukha ni Rafael. Humawak siya sa braso ng lalaki at umalali sa paglalakad nito. Tumigil ito sa paglalakad at hinarap siya. Okay. Hindi mo ko pinagkakatuwaan. Tumango-tango ito. I get it. You're just enjoying what you've heard. Nginisian ni Catherine ang lalaki. Hindi mo na ako paparusahan? Although gusto ko ring malaman kung anong klaseng parusang ibibigay mo sa akin. Is it intoxicating? Senseless? Pilyan niyang sabi. Humalakak si Rafael. I will leave you breathless and wanting. Halika at hayaan mong ipakita ko sa iyo. Itinuloy nito mabibilis at malalaking paghakbang. Nagpatianod si Catherine. Dinala siya ni Rafael sa isang sulok and there, in a bit, he claimed her lips hard. Pero tumigil si Rafael sa ginagawang pag-angkin sa mga labi niya. Naramdaman niya ang tensyong pumuno sa katawan nito. Lumayo ang lalaki at isinandal ang sarili sa dingding. Rafael? Bakit? He closed his eyes. Mariin ang pagkakapikit ng mga mata. Hindi may pagkakaila na may dinaramdam ito. Pinuno ng pag-aalala ang dibdib ni Catherine. Rafael, sagutin mo naman ako. What's wrong? Nagmulat ito ng mga mata. He looked troubled. Let's go home. Okay lang? Walang pag-aalinlangan siyang tumango. Siyempre naman. Umalis sila sa pagtitipon ni hindi pinansin ni Rafael ang mga kumakausap o tumatawag dito. Alan, pakihanda ang sasakyan. Sabi ni Rafael ng tawagan ng kaibigan habang naglalakad sila palabas ng pagtitipon. Nang makalabas sila ay naroon ang sasakyan sa harap. Agad silang sumakay. Rafael?
sabi ni Alan. His voice sounded so casual, pero hindi nakaligtas kay Catherine ng pag-aalalang kaakibat niyon. Lalo siyang nag-alala. May kinuhang tableta si Rafael sa gilid ng sasakyan. Inilagay sa bibig bago dali-daling binuksan ang bottled water at uminom. Ihatid na muna natin si Catherine, Alan, sabi ni Rafael pagkatapos. Isinandal nito ang ulo sa upuan at muling pumikit. Mariin ang pagkakapikit. Napansin ni Catherine na nakakuyom ang mga kamay ng lalaki. Higit sa lahat, gumigitaw ang pawis sa noon nito. Hinaplos niya ito sa braso. Rafael, sabihin mo sa akin kung ano nangyayari. Anong masakit sa'yo? You know, I'm a doctor. Tell me, what's going on? Baka may maitutulong ako. Nagmulat ng mga mata si Rafael. Halatang kinokontrol nito ang emosyon sa mga mata subalit ng bigo. Nakikita niya ang pagkabalisa nito, ang nadaramang discomfort at sakit. I'm okay. You are not. Paangil na sabi niya. Sa sobrang pag-aalala na pumupuno sa dibdib niya ay hindi niya napigilan ang damdamin. Tumataas ang kanyang boses. Binalingan niya si Alan. Alan, anong nangyayari sa kaibigan mong to? Tell me. Hindi umimik si Alan. Ang mga mata ay nagsasabi na wala itong karapatan na sumagot sa tanong. Tila sanay na si Alan sa ganoong pagkakataon, pero hindi maitatanggi na sumusungaw sa mga mata nito ang pag-aalala. Mayat may ang pagsulyap ni Alan sa rearview mirror para tingnan si Rafael. Frustrated na nagbuga ng hangin si Catherine. Pakiramdam niya ay nangangapa siya sa dilim. Kinakain ng pag-aalala ang kanyang puso. She wiped the sweat on Rafael's forehead. Kapag kuwan ay kinabig niyang ulo nito at isinandal sa balikat niya. Hindi ito tumutol. Alan, sa unit ni Rafael mo idiretso ang sasakyan. Sasama ako ron. Rafael, sabi ni Alan na tila humihingi ng pahintulot ang binata. Give him your permission, Rafael. Utos ni Catherine. I'm telling you, hindi mo ako may tataboy ngayon. Sabi niya habang hinahaplos ang buhok nito. No, hindi. Rafael, please, wag mong igiit ang gusto mo, Catherine. Sabi ni Rafael sa tinig na tila dumaan sa pagitan ng ngipin. He was in pain, severe pain. He stalked her as a man who would not show how miserable or hurt he was. Pero heto ngayon ang binata. Hindi magawang itago ang sakit na dinadamdam. What the hell was it? Catherine harshly wiped her tears away. Natigilan siya. Umiiyak na ba talaga siya dahil sa sobrang pag-aalala? At si Rafael ang nagbigay sa kanya ng ganoong pakaramdam. Don't push me away, Rafael, please. Napasigok na siya. Please, let me look after you. Hayaan mong alagaan kita. Rafael, nagtatanong na paghingi ng permiso ni Alan. It's okay, Alan. Susundin mo ang gusto ni Catherine. Mahinang sabi ni Rafael. Please, don't cry, Catherine. Don't cry. Usal pa ng lalaki. Don't worry too much, okay lang ako. Sabi ni Rafael kay Catherine. Nasa condo unit na sila. Nakahiga na siya sa kama and his abdominal pain was killing him. Isa iyon sa mga dulot ng pagkakaroon ng porphyria. Tuwing umaatake ang pagsakit ng tiyan niya, halos nauubos ang lahat ng lakas niya. Kumalma ka, Catherine. Kumalma? Paano ko kakalma gayong nakikita kong naghihirap ka? Singhal ng dalaga. Gumitaw na naman ang mga luha sa mga mata. Napaungol siya dahil doon. Hindi mo sinasabi sa akin kung anong nangyayari sa'yo. Doktor ako. Mataas ang IQ ko. Mataas ang karangalan ko. Nang magtapos ako pero pakiramdam ko, napakabobo ko sa mga sandaling ito. Tuluyan ang namaybay ang mga luha ng dalaga. And it felt so weird dahil pakiramdam niya ay nababawasan ang sakit ng tiyan niya. Ang pag-aalala ni Catherine ay parang isang mapagpalang kamay na pumapawi sa sakit na nadarama niya. Trained ako na huwag magpa-apekto at umaktong professional kapag nakakakita ko ng mga taong naghihirap at nasasaktan. Pero bakit sa'yo? Bakit nawawala ang lahat ng professionalism ko? Bakit hindi ko maialis sa dibdib ko ang sobrang pag-aalala? And God, I can't believe I'm crying. Tatawagin ko si Alan. Dadalhin kita sa ospital. Inabot ni Rafael ang dalaga. Gamit ang natitira niyang lakas. Hinila niya ito nang sa gayon ay mapahiga sa tabi niya. Rafael!
Protesta nito. He wrapped his arms around her. Hindi ko kailangan ng ospital, Catherine. Ikaw ang kailangan ko. Dito ka lang sa tabi ko. Aniya bago isiniksik ang ulo sa pagitan ng leeg at balikat nito. Ngumiwi siya. Mariin niyang kinagat ang kanyang labi para pigilan ang ungol na dulot ng sakit na nararamdaman. Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari, Rafael. Huwag mo kong pakapain sa dilim. Nahihirapan akong nakikita kang ganyan. Ani ni Catherine, patuloy pa rin sa pag-iyak. Iniyakap nito ang mga braso sa kanya at hinagka ng paulit-ulit ang kanyang ulo. Rafael, it's just a normal abdominal pain. Itutulog ko lang ito at pagising ko wala na to. Kagat-labi niyang sabi. God, this pain was so blinding. Bakit sumasakit ang tiyan mo? May dahilan yan, sigurado ako. Ang ingay mo, natuturete ng tenga ko sa'yo. Will you please shut your mouth? Gusto ko na matulog, Catherine. Kunwari naiiritan niyang kastigo. Umiiwas ka, Rafael. Umiiwas ka. Sita ni Catherine. He could not help but smile. Kasabay ng ngiting iyon ay ang pag-iinit ng mga mata niya dahil sa naiipong luha. Mariin niyang kinagat ang lower lip para pigilin ang nagbabantang pagpatak ng mga luha. Pakiramdam niya ay ninanakaw ng sakit niya ang kanyang buhay. Bata pa lang ay ang mansyon na sa Isla Cavite ang naging sanctuary niya. Hindi siya makalabas kapag may araw dahil para siyang sinusunog ng buhay. So, he would just sleep during the day. At sa gabi kung kailan tulog na ang lahat ay saka siya nakakalabas ng mansyon para maglaro sa garden, para makasakay ng kabayo, para makalangoy sa dagat. Bata pa lang si Rafael ay alam na niya tungkol sa kanyang kondisyon. Naipaintindi na iyon sa kanya ng mga magulang hanggang sa masani na rin siya sa kanyang routine. He had his schooling at home. Na magkolehiyo ay nagtungo siya sa ibang bansa at kumuha ng mga panggabing klase. Nasubukan na niya halos ang lahat ng uri ng sunscreen lotion pero hindi effective ang mga iyon. Sa halip ay mas nakatutulong pang SPF rated long sleeve shirts. Kahit paano ay mabuti pa rin ang tadhana kay Rafael. Bakit niya nasabi? Dahil sa kabila ng sakit niya ay normal pa rin ang kanyang itsura. Porphyria could cause physical manifestations which could give the sufferer a frightening appearance. Ayon sa mga pag-aaral, ang ngipin ng taong may porphyria ay nagkukulay pula. Ganoon din ang mga mata. Those afflicted with the disease may have increased hair growth and with repeated damage, their skin would tighten and shrink. When this occurs around the mouth, the canine teeth would appear to be more prominent and those suggestive of fangs. Ang physical na itsurang iyon at ang takot sa araw ang dahilan kung bakit sinasabi na vampire's disease ang porphyria. Catherine? Yes, iniangat ng dalaga ang mukha at sinulyapan siya. Tinipo ni Rafael ang mga buhok nitong humaharang sa mukha. Gustong-gusto niyang tinitingnan ang mukha ng dalaga. She was like sunlight. Binibigyan nito ng liwanag ang kanyang mundo. Napakaliwanag mo pero naroon pa rin sa mga mata nitong kakaibang ulap ng lungkot. Para saan yun? Gusto niya malaman ang dahilan niyon. Gusto niyang pawiin. At napaka-misteryoso mo, Rafael. Anito, bago humilig sa dibdib niya. Pagkaraan ng ilang sandali hinaplos-saplos nito ang tiyan niya. Alam niya na ang intensyon nito ay para pawiin ang sakit na nararamdaman niya roon. But his body was reacting otherwise. Stop it, Catherine. Paus niyang sabi. Bakit? Dahil sa ginagawa mo, hindi na lamang sakit ng tiyan ang nararamdaman ko. Sumasakit na rin pati puson ko. Pilyo siyang ngumiti. Mukhang nakuha naman ni Catherine ang ibig niyang sabihin. Namula magkabila nitong pisngi habang hindi naman niya napigil ang paghalakhak. Matulog ka na. Aniya, nang dumaan ang mga oras at animoy wala itong balak na matulog. Catherine constantly checked on him. Hindi na siya nito kinukulit kung anong sakit niya. Pero palagi namang hinahawakan na mahigpit ang kamay niya para bang ipinapadama sa kanya na naroon lamang ito't hindi siya iiwan. God knew he wanted that. May nangingibabaw na parte sa pagkatao niya na nagnanais na huwag paalisin si Catherine sa kanyang tabi. Pero alam niyang hindi iyon maaari. Oh Christ, kung pwede lang niyang aminin kung anong tunay niyang nadarama para kay Catherine. Batye, tinitingnan niya ngayon ang dalaga. Napabuntong hininga siya. Don't.
Daniel, don't. Ikaw rin mahihirapan sa huli. Ngumiti si Catherine at hinaplos ang kanyang pisngi. Rafael returned the smile. Nagsalubong ang malamlam nila mga mata. Kapag kuwan hinapit ni Rafael payakap ang dalaga. Catherine obliged and wrapped her arms around him. Lumipas pa mga oras, subalit hindi pa rin makatulog si Rafael. Paano ba siya makakatulong gayong sanay ang katawan niya, nagising siya kapag gabi? Ganun pa man, nanatili siyang nakapikit at tumaknong tulog dahil nararamdaman niya si Catherine. Hindi pa rin ito natutulog. Sa halip ay pinapakiramdaman siya. Maya-maya ay maingat ang kilos na bahagya itong dumidistansya sa kanya. Pero ramdam niya na tinititigan siya. Ramdam din niya ang emosyong nakasungaw sa mga mata nito. Hanggang sa marahil ay hindi na nakapagpigil, hinaplos ni Catherine ang pisngi niya. Mabuti na lamang at napigilan niya kanyang sarili na kumislot. Stop it, Celine. Ngali-ngali niyang sabihin. Kapag hindi pa tumigil ang dalaga sa ginagawa, baka tuluyan na maipon ang luha sa mga mata niya at malaman nito na hindi siya totoong tulog. Pagkatapos ng ilang saglit, ay naramdaman ni Rafael ang pagdampi ng mga labi ni Catherine sa noon niya. Kapag kuwan, ay sumiksik uli ito sa kanyang bisig. Pagkalipas ng isang oras ay payapa ng paghinga ng dalaga. Palatandaan na mahimbing nang natutulog. E dinilat ni Rafael ang mga mata tinitigan si Catherine. Gusto kong lagi ka manatili sa tabi ko, Catherine. Pero sino ba ang magdedesisyon sa bagay na iyon? Ako? Ikaw? O ang tadhana? Ano ang sakit ni Rafael? Iyon ang tanong na umuukit sa isip ni Catherine. Kahit anong gawin niyang pagtatanong kay Alan ay wala siya makuhang sagot. Ang sabi ni Rafael ay normal na sakit lang umano iyon ng tiyan. But she was a doctor and she could not just buy that. Alam niya na may pinagmumula ng sakit ng lalaki. Pasulyap-sulyap si Catherine sa suot na wristwatch. Lagpas tanghalian na pero hindi pa rin gumigising si Rafael. Nakailang silip na siya sa silid pero mahimbing pa rin ang tulog ng binata. Sa tingin ko ay makabubuti kung ihahatid na kita, Catherine. Ani ni Alan. Ha? Napatingin siya sa silid. Hindi. Dito na lang muna ako. Mamaya pagigising si Rafael. Huwag ka na mag-alala. At maayos naman ang pakiramdam niya. Dapat na kitang ihatid. Hindi mo ba talaga sasabihin sa akin kung anong nangyayari, Alan? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung anong dinaramdam ni Rafael? Nakasisiguro akong alam mo kung anong sakit niya. Seryoso ba talaga? Life-threatening? May cancer ba siya o ano? God, wag naman sana. Nang hindi ito sumagot ay napabugas siya ng hangin. Oh, of course, na kay Rafael ang loyalty mo. Ihatid na kita. Hindi, I'm staying. Hanggang kailan? Ani ni Alan. Hanggang kailan ka mananatili? Hindi gaanong napagtuunan ni Catherine ng pansin ang sinabi ni Alan na marinig niyang bumukas ang pinto ng silid ni Rafael. Agad na tumuon ang atensyon niya roon. And there, nakita ang binata na palabas ng silid. He was still in his pajama button and loose shirt. Magulo pa ang buhok. And he was also barefoot. Tumayo siya mula sa kinaupuan niya. Rafael! Nakita niyang katuwaan sa mga mata nito na makita siya pero alagad din yung napawi. Lumampas sa kanya ang paningin ni Rafael at tumuon kay Alan. Ang ekspresyon ng mukha ni Rafael ay naiirita at nabubugnot. Bakit hindi mo pa inihahatid si Catherine, Alan? Malamig ang tinig nitong tanong. Ako ang ayaw umuwi. Sabi ni Catherine at sinalubong ang binata. Sa gilid ng mga mata niya, nakita niya ang pag-alis ni Alan sa sala. Kamusta ng pakiramdam mo ngayon? Ani at kinuha ang mga kamay nito. Tinitigan siya nito. Blanco ang mga mata. You should go home now, Catherine. Pero, please. Mariin itong sabi. Kung kanina ay blanco ang mga mata nito, ngayon ay puno na ng iritasyon ng mga iyon. Nag-init ang mga mata ni Catherine. Naninikip ang kanyang dibdib. Ipinagtatabuyan siya ni Rafael at dahil doon parang pinipilas ng kanyang puso. Malinaw nitong ipinaparating na hindi siya welcome doon at ipinagpipilitan lang niya ang kanyang sarili. She could not hide the pain she felt. Nanungaw iyon sa mga mata niya. Subalit bago pa tuluyang pumatak ang mga luha niya ay tumalikod na siya at dali-daling tinungo ang pintuan.
Subalit bago pa man siya tuluyang marating ang pinto, ay may mahigpit na kamay na pumigil sa braso niya. At sa isang mabilis na kilos, ay nahapit siya. The next thing she knew, she was inside Rafael's strong arms. I'm sorry. Anito? Let me go. Uuwi na ako. Nagdaramdam niyang sabi. Hindi mo naman talaga gustong narito ako. Ipinagsisiksikan ko lang ang sarili ko. Tuluyan na siyang napasigok. I should be more sensitive. You don't want me here, but I couldn't stop myself from caring. No, I want you here, baby. Kaya lang ano? Saglit siyang tinitigan ni Rafael bago sumagot. Dahil wala ako sa mood, Catherine. At ayoko makita mo ang mahinang parting iyon ng pagkatao ko. Hell, nakita mo na ako namimilipit sa sakit. At ayoko na madagdagan pa yun. Kapag wala ako sa mood, para akong lumpo na hindi makaalis sa kama. O worse, umiinit ang ulo ko. Hindi ko makontrol ang temper ko at nagwawala ako. Damn it! Bakit kailangan ko magpaliwanag sa iyo, Catherine? Bakit kailangan mo masaksihan ang sandaling ito? Bakit hinahayaan kita masaksihan ang lahat ng ito? Hindi siyang tinatanong ni Rafael. Sa halip ay parang sa sarili nito pinagtutungkol ang mga tanong. Sa totoo lang, hindi nakadama ng takot si Catherine sa mga sinabi ng binata. Ang pumuno sa dibdib niya ay ang pag-alala. Bakit ito nagkakaganoon? Hinaplos niya ang braso ni Rafael. Hindi ba kita kayang kalmahin, Rafael? Hindi ko ba mababago ang mood mo? Kung inaakala mo na natatakot mo ko, nagkakamali ka. At huwag ka rin matakot na ipakita sa akin ang bawat bahagi ng pagkatao mo dahil matatanggap ko yun. Umungol ang binata. It is always easier said than. Tumihad siya at inapuhap ang mga labi nito. Rafael opened his mouth and accepted her kiss. Hindi ka patas. Ginagamit mong sandatang obsession ko sa iyo, Catherine. Sabi nito sa pagitan ng pagtanggap at pagsagot sa bawat atake ng mga labi niya. Naramdaman agad ni Catherine ang reaksyon ng katawan nito sa ginawa niya. Alam niyang ipanalo niya ang round na yun. You are obsessed with me? Tutyo niya. Hindi pa ba obvious? Muling ginawaran ni Catherine ng halik si Rafael. Bakit ikaw nagluluto ng pagkain ninyo? Bakit hindi kayo kumuha ng kasambahay? Umu-order na lang sa mga restaurant. Nagtatakang tanong ni Catherine na maabutan niya si Alan na nasa harap ng kalan at abala sa pagluluto. Tanghali na si Alan na naman ang punong abala sa kusina. Nag-offer siya magluto pero tumanggi ang lalaki. Nakontento na lamang siya sa pagtulong sa pag-prepare ng mga inihanda nitong sangkap. Si Rafael naman ay nasa silid at natutulog. Katulad ng sinabi ni Rafael, isa sa mga nangyayari kapag wala sa mood ang binata ay halos hindi ito makabangon sa kama. He just laid in his bed. Matamlay at tahimik. Minsan ay pinatatabi siya. He would hold her and stare at her and kissed her. Hindi na siya nanghulit sa pagtatanong kung ano nararamdaman nito. Ipinadadama na lang niya sa binata na naroon lang siya at sasamahan nito. Na hindi bumababa ang tingin niya rito dahil nasasaksihan niya ang ganoong pace ng buhay niya. Nagtimpla ng kape si Catherine at naupo sa stool. Ako ang nagluluto dahil gusto ni Rafael ang mga timpla ko. Hindi lumilingon sa kanya si Alan. Catherine was not born yesterday. Nararamdaman niya na may mali at aalamin niya kung ano yun. Wow, hindi pa kita masyadong kilala. Pero nakikita ko na masyado mong pinapahalagaan si Rafael. Hininaan ni Alan ang apoy ng kung anumang niluluto nito bago humarap sa kanya. Ikaw, Catherine, anong gusto mo kay Rafael? Muntik na niya maibuga ang kaping sinisimsim. Hanggang kailan ka mananatili sa tabi niya? Hanggang kailan ba nananatili sa tabi niya mga babaeng naugnay sa kanya? Balik tanong niya. Gusto niya magrebelde sa itinatakbo ng usapan. Pero kung gusto niya makilala si Rafael, si Alan ang isa sa mga daan. Nararamdaman niya na halos magkadugtong na ang pusod ng dalawang binata. 1 linggo? 2? Depende kung kailan magsawa si Rafael. Pakli ni Alan. Muntik na mapapikit ni Catherine. Iyon nga mismo ang laro ng physical na atraksyon. Kapag nagsawa na ang isa, ay tapos na ang laro. Nakadepende kay Rafael kung kailan siya magsasawa. Kung ganoon, bakit ako ang tinatanong mo kung hanggang kailan ako mananatili sa tabi niya? Does it mean that this, whatever is going on between us, depends on my call? Natigil ang mag ng kape ni Alan na dadalhin sana nito sa bibig.
Ibinaba nito uli ang mug at tinitigan siya. Hindi, Catherine. Sinisiguro ko sa'yo. Hawak ni Rafael ang desisyon sa bagay na yun at kapag ayaw na niya walang pagdadalawang isip na bibitiw siya. Kung ganoon, ito ang unang pagkakataon na na-involve ng ganito si Rafael? Putol nito sa kanya na may piniyagan siyang babae na makalapit ng gusto sa kanya na masaksihan ang mga ganitong pangyayari sa buhay niya. Lagi na ay matatag si Rafael sa pagsunod sa mga limitasyong itinakda niya at ikaw, nagawa mong baguhin yun. Kapag kuwan ay itinuloy nito ang pagsimsim ng kape, nagtanim ka ng binhi ng dadamhin kay Rafael, Catherine, at masyadong malusog ang binhing iyon dahil umusbong agad iyon sa dibdib ni Rafael at lumalago. Paano kung dumating ang sandali na naisin mong bunutin ang halamang yun? Sasaktan mo ba si Rafael? Matalinhaga ang mga sinabi ni Alan at naguguluhan si Catherine. Bakit tila ganoon na lang kung protektahan ni Alan si Rafael? Tila ba napakalalim ng pinaghuhugutan? Paano naman kung naisin ko mabuhay ang halamang sinasabi mo? Paano kung wala pala akong ibang gusto kundi ang maging matatag ang halamang yun? Magiging matatag na sapat para mapaglabanan ang matinding sikat ng araw o matinding buhos ng ulan o maging anumang klase ng bagyo. Paano kung gustuhin ko iyong mamunga, Alan? Paano kung... Natigilan si Catherine sa itinatakbo na sinasabi niya. She was stunned. Para siyang tinamaan ng kidlat sa mga sandaling iyon. Hey, bakit? Ani ni Alan. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Catherine ang lalaki. Nahihirapan siyang dumunok na may malaking nakabara sa kanyang lalamunan. Posible nga ba? Could it be possible that she was actually... Si Rafael at ako, halos sabay kaming lumaki, Catherine. Sabi ni Alan na nagpahinto sa kanyang pag-iisip. May sarili siyang mundo na hindi madaling maunawaan. Mundong hindi niya pinili o ginusto. Pero iyon ang ibinibigay sa kanya na kapalaran. Sana'y gustuhin mong samahan si Rafael sa mundong yun, Catherine. Kahit gaano pa kadilim iyon. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.